tayo, iambag natin sa mga biktima po ng sendong at manood na lang po tayo ng community firework display. Maging ang ating Pangulo ay nanawagan na, Rayan. Itong community fireworks display, meron na hubang nakipag-ugnayan sa inyo, nag-commit sa inyo ng mga LGUs o grupo para pangunahan ho ito at magkaroon nga ng mga, kumbaga, pwesto sa iba't ibang komunidad para na lang manonood na lang yung mga kababayan natin? Bea, marami din. At marami din sa kanila ang nagkansila sapagkat nanawagan din kami na iambag na lamang sa sendong. So, tinimbang-timbang nila. Katulad sa Maynila, si Mayor Lim ay inambag na lang po nila sa biktima po ng sendong yung gagawin po sana nilang community firework display. Umalma nga ho yung mga negosyante ng paputok. Bakit naman daw gano'n ang panawagan? Siyempre sila naman daw ang magsasuffer. May panawagan din naman sila at narinig din namin na sila din mag-aambag sa sendong. Okay. Subalit nga, patuloy po ang kagawaran ng kalusugan sapagkat kailangan namin proteksyonan ang mga mamamayan, lalo na yung mga bata na dapat hindi na po gumagamit ng paputok. Huling mensahe na lang po, Asek, para ho maging ligtas, lalo na ho yung mga bata. Anong dapat gawin ng mga magulang? Yung sinasabi nyo nga, below 10 years old usually yung napuputukan para maging ligtas naman ang pagsalubong natin ng bagong taon. Mga magulang, mas maganda po salubungin natin ng bagong taon, appear, kesa ho mag-disappear ang ating mga daliri. Thank you, Asek Tayag. Tumatatak talaga sa isipan lagi. Dati may sayaw kayo, ngayon naman appear at wag na lang mag-disappear. Maraming salamat, Asek Tayag, DOH Spokesman Assistant Secretary Eric Tayag. Appear. Kahit madaling araw po, may mga bumibili ng paputok sa Bukawi, Bulacan at inaasahang lalakas pang bentahan pagsapit ng Biyernes. May live report si Dante Perello. Dante. Yes, Ivan, dito nga sa Bukawi, Bulacan ay wala nang patid ang pagdating ng mga mamimili ng paputok at pailaw. Ilang araw yan bago sumapit ang bagong taon, kaya naman buhay na buhay ang buong paligid. Ivan, bagamat mas marami ang namimili pag-araw, wala na rin tigil ang pagdating ng mga mamimili dito kahit 10 oras ng gabi. Sinasamantala kasi nila ang maluwag na daloy ng trapiko para di maipit at mahirapan sa parking. Iwasiksikan na rin daw at para di mainit ang panahon at makapamiling mabuti sa mga samot-saring klase ng panindang paputok at pailaw. Inaasahan pa rin na katapusan ng Disyembre ang pinakamaraming bulto ng mamimili. Pero Ivan, mas matumal raw ang tumatangkilik ngayon sa kanilang paninda dahil nagmahal raw ng halos 30% ang presyo ng paputok kumpara noong isang taon. Mas kakaunti raw kasi ang gumagawa ngayon ng mga paputok matapos magmahal ang mga sangkap at materyales na ginagamit sa paggawa. Sa December 30 naman, pinakamataas ang presyo ng bentahan ng mga paputok at pailaw. Maaari raw itong madagdagan ng 30 hanggang 50%. Pero pagsapit naman ng hapon ng December 31, ay aabot raw sa 50% diskwento ang maaring matipid. Bagsak presyo na raw, Ivan, ang labanan, mabawi lang ang kanilang puhunan. Pagka po 30, tumataas na po talaga yon, lalo na pag 31 ng umaga. Pero pag bandang hapon na po, baksak presyo na po kami nun. Dahil sa sobrang taas ng mga templada o chemicals ng paputok, kaya medyo tumaas ang presyo po ng paputok ngayon. Although talaga namang traditional, kahit naman natataas, talagang binibili ng mga tao yung ating mga produkto. Ivan, pagdating naman sa pagbabawal sa pagbibenta ng ilegal na paputok, mahigpit pa rin itong pinapatupad ngayon dito. Hanggang 1 taong pagkakakulong at multang aabot sa 30,000 piso ang maaaring ipataw sa mga mahuhuling lalabag. Base na rin yan, Ivan, sa RA 7183 o yung Firecrackers and Pyrotechnics Acts of the Philippines. Yan ang unang balita mula rito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat sa iyo, Dante Perello. Posibleng isailalim sa 2 operasyon ang lalaking nasabugan ng mga paputok sakay ng tricycle sa Norzagaray, Bulacan. Labis naman ang dalamhati ng kanyang may bahay sa pagpanaw ng kanilang 6 na taong gulang na anak na kasama sa insidente. Narito ang report. Tila nagunaw ang mundo ni Fermilin Silva nang dumating sa tinitirhang compound ang labi ng kanyang anak na si John Ezekiel. Nasawi ang 6 na taong gulang na bata matapos sumabog ang mga paputok sa tricycle na minamaneho ng kanyang ama sa Norzagaray, Bulacan. Si John Ezekiel namatay habang nilalapatan ng luna sa Norzagaray Municipal Hospital. Ayon sa mga doktor, matindi ang tinamong pinsala sa ulo ng bata. Ang ama nitong si Noli, 3 beses pang nagpalipat-lipat ng ospital ayon sa attending nurse nito bago na-confine sa Philippine General Hospital.
Iniinda ngayon ni Noli ang 1st to 3rd degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. May bali rin siya sa paa matapos tumilapon dahil sa pagsabog. Nakalanghap din daw siya ng toxic fumes. Nasunog din yung 25% ng katawan niya, nasunog ang balat niya, nasunog yung mata niya. May nalanghap din siyang usok galing dun sa pagkakasunog. So ngayon, intubated yung pasyente. Posibleng 2 operasyon ang kailanganin ni Noli upang tuluyang gumaling. Bagay na pinaproblema ngayon ng kanyang pamilya. May nasa ospital, may ibuhurol. Salamat. Hindi ko nga po alam kung saan ako kukuha ng pampalibisan ako. Sa hirap ng buhay ko. Wala pa po akong magulang. Kinaningan kami ng 24 oras para magpunta doon at nang abutan naming buhay yung anak ko. Eh, ang sabi ko rin sa anak ko namang nagbabantay, hindi naman ko sinabi mong punta kami riyan, andyan na kami. Walang-wala nga kami pera, sir, kaya hindi kami makapostura. Base sa investigasyon, galing Bukawi, Bulacan ang mag-ama at pauwi na sana sa kanila matapos bumili ng mapaputok. Iilod nila yung checkpoint siguro sa highway, dito sila dumaan sa inner portion ng Bulacan. So dadaan sila ng Garay, Angat, San Rafael, tapos going to Nueva Ecija na. Tambucho nung motor. Nag-produce ng heat, siyempre natural, yung tambucho, iinit po yan. Opo, iinit po yan, nag-produce ng heat, sumabog. Nasa 30,000 piso ang halaga ng mapaputok na dala ng mag-ama. Ilan sa mga ito, illegal tulad ng plapla. Hinihinalang nainitan ng husto ang mga kargang paputok dahil sa 4 na oras na biyahe, kaya raw ito sumabog. Para sa unang balita, Jam Sesante reporting. Paalala mga kapuso, dapat maayos din ang pagbalot at pagdadala ng mga bibilhing paputok. Responsibilidad po ito pareho ng mga nagtitinda at gayon din ng mga bumibili. Narito ang report ni Steve Dailisa. Hindi raw natatapos ang transaksyon ng bumibili at nagtitinda ng paputok kapag nagkabayaran na ayon sa Bureau of Fire Protection. Bukod sa paniniguro sa kalidad ng ibinebentang paputok, responsibilidad daw ng nagtitinda na siguruhing maayos ang packaging at pagkakasalansa ng mga paputok. Dapat wala raw puwang ang lalagyan para hindi ito aalog-alog kapag ibinyahe. Karton o plastik ang dapat daw paglagyan at dapat selyado rin para hindi tumapon ng pulbura. Minsan may mga pulbura yan na nalalaglag. Pag kiskisan niya, nag-i-ignite, nagkakaroon ng friction, yun, simula na yun ang paglagablab niya. Sunod-sunod na yun. Ayon na mismo sa mga nagtitinda ng paputok, yung mga gaya nito yung mabilis daw na mag-init, kaya dapat alalayan dun sa packaging. Halimbawa itong luces, na kailangan balot ito ng papel o di naman kaya ng plastic kapag inyo nang binili, para nang sa gayon ay maprotektahan itong pinakadulo kasi ito daw yung mabilis mag-init. Kapag bumili naman kayo ng quitis, halimbawa ganito, dapat nakalagay sa kahon at balot pa ng plastic at babalutan pa ito ng dyaryo para nang sa gayon ay maprotektahan din yung mitsa. Kung ganitong klase naman ng quitis yung inyong bibilin, dapat balot din yung ilalim ng papel para nang sa gayon hindi rin ito masindihan ng aksidente o di naman kaya agad itong pumutok kahit na hindi sinisindihan. Malaki rin ang responsibilidad ng mamimili. Kung isasakay sa tricycle, dapat malapitan lang ang biyahe. Mas maalog, mas delikado ayon sa BFP. Iwasan ding matapat ang paputok sa tambucho ng motorsiklo. Hindi naman daw kailangan ng transport permit kung ibabiyahe ang wholesale o pansariling gamit na paputok. Basta't binili ito sa lehitimong tindahan at may resibo, uubra na para sakaling magkaaberya, madaling matukoy ang nagtitinda. Kabilin-bili na ng BFP sa mga may kargang paputok habang nasa biyahe o kahit nakahimpilang sasakyan, iwasan din ang paninigarilyo dahil mitsa ito ng aksidente. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Sa atin namang ulat panahon, patuloy pa rin binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na huling namataan sa timog kanlurang bahagi ng Puerto Princesa City sa Palawan. At para sa karagdagang detalye hinggil sa lagay ng panahon, makakausap po natin live mula sa Pag-asa ang senior weather forecaster na si Ginoong Rene Paciente. Sir Rene, magandang umaga po sa inyo. Si Ivan po ito. Ivan, magandang umaga naman po sa inyo. Nasa na po yung eksaktong lokasyon ng binabantayan nating low pressure area? Ang low pressure area ay nasa yung 240 kilometers west-southwest ng Puerto Princesa. Ito ay patuloy na kumikilos papalayo sa ating bansa.